Kung sa palengke ka mamimili, natural lang na hanapin ang pinakamura at pinakasariwang isda. Pero paano kung ang inaakala mong isda ay hindi galing dagat, kundi galing sa katawan ng tao? At paano kung ang tindero na nginingitian mo ay hindi pala tao, kundi isang aswang na naghihintay ng susunod niyang biktima? Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang i-shoutout ang ating mga tagapakinig. Kung nais nyo rin ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong pagsuporta. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Dear Kuya Jovi, ako si Ramil at matagal ko nang gustong ibahagi ang lihim na ito sa inyo. Hindi ito kwento na basta lang inimbento ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Ito ay karanasang dumungis sa pagkabata ko at humahabol pa rin hanggang ngayon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Kabisayaan. Katulad ng maraming baryo noon, ang pinakamasigla naming araw ay tuwing Martes. Ang araw ng palengke, maingay, matao, at masarap damhin ang sigla ng mga nagtitinda at mamimili. Ngunit may isang pwesto na kakaiba, isang tindahan ng isda. Ang mga huli niya ay tila mas sariwa, mas mapapansin, at parang nangingintab pa sa lamig ng dagat. Ngunit kahit ganoon, walang bumibili. Maging ang matatandang naglalako ng gulay ay iniiwasan ang pagdaan doon. Bakit? Tanong ko noon sa mga pinsan kong sina Aldo at Cardo. Saglit silang nagkatinginan bago sabay na yumuko. Yan ang tindahan ng aswang, bulong ni Aldo. Hindi yan isda, mga lamang loob ng tao yan. Mga bangkay na kinakatay nila sa kabilang bayan, dagdag ni Cardo. Nanginginig akong natawa. Akala ko biro, pero may bigat sa mga mata nila na nagpaiwas sa biro ko. Pero kung wala namang bumibili, bakit pa siya nagtitinda? Tanong ko. Para sa mga dayo, hindi nila alam ang chismis. At kapag hapon na at wala ka ng pera, mapipilitan kang bumili sa kanya, sagot ni Cardo. Kapag kinain mo, bulok na laman ang pupuno sa sikmura mo, dagdag ni Aldo. At doon ka magsisimulang maging isa rin sa kanila. Hindi ko na iyon masyadong pinansin. Bata pa ako at ang utak ko'y abala sa paglalaro kaysa sa pamahiin. Ngunit isang Martes, may nangyari. Naglalaro ako malapit sa palengke nang mapansin kong nakapila ang ilang turista. Mga nakangiti, kumakain ng puto, bumibili ng prutas. Ngunit ang tingin ko'y natutok sa isang mag-anak na dayo, isang ama, ina, at batang halos kasing edad ko. Nakita kong lumapit sila sa tindahan ng isda. Huminto ako sa paglalaro. Gusto kong sumigaw, "Wag dyan!" Pero parang may malamig na kamay na pumigil sa bibig ko. Nakita kong bumili sila ng bangus at ngumiti pa sa tindero na halos walang kaemosyo-emosyo ang muka. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang mag-anak na iyon, wala na. Hindi na nakabalik sa tinutuluyan nila. Ang sabi ng mga tao, baka naligaw pa uwi. Pero ang mga matatanda sa amin, ibang usapan ang binulong. Kinuha na sila ng aswang. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang kwento ng mga pinsan ko'y paulit-ulit sa isip ko. At habang nakatitig ako sa kawayan naming dingding, nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Pagdungaw ko, nakita ko siya. Ang tindero ng isda. Dala-dala niya ang isang sako. Dumaan siya sa tapat ng bahay namin, pawis na pawis, at may bakas ng dugo sa kanyang baro. Huminto siya saglit,
Tumingala at tumuon ang tingin sa bintana ko. Para bang alam niyang pinapanood ko siya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig. Agad akong umatras at nagtago sa ilalim ng banig. Kinabukasan, Martes na naman. Ngunit kakaiba ang palengke. Maraming nakapansin na parang mas marami ang isda ng tindero at mas mura, mas sariwa. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kahit ang mga taga-baryo nagsimula ng lumapit. Ang kapitbahay naming si Aling Minda ang naunang bumili. Nang gabing iyon, narinig ko ang sigaw niya mula sa kabilang bahay. Pagkaripas namin doon, nadatnan namin siyang nagsusuka ng maitim na likido habang nakatingin sa amin ang kanyang mga mata na tila hindi na kanya. Lumipas ang ilang araw at isa-isa, ang mga bumili ng isda ay nagkasakit. Ang iba, namatay. Ang iba, biglang nawala. Hanggang isang gabi, habang nasa kubo kami ng lola ko, nagising ako sa ingay ng mga manok na tila nagwawala. Pagdungaw ko, nakita ko ang tindero, pero hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulubot, ang matay pulang-pula, at ang sako niyang dala ay pumipiglas. Parang may tao sa loob. Doon ako napasigaw. Ngunit nang dumating ang mga kapitbahay, wala silang nakita kundi isang sako ng isda. Ako lang daw ang nakakakita. Paglipas ng panahon, lumaki akong dala ang takot at hiwagang iyon. Lumipat na ako sa Maynila, iniwan ang aming bayan. Ngunit minsan, tuwing bumibisita ako, dumaraan ako sa parehong palengke. Wala na ang tindero. Ngunit may bagong negosyong namamayagpag. Isang panaderya na laging dagsa ng tao. Doon daw nanggaling ang pamilya ng dating tindero ng isda. At tuwing titingin ako sa kanilang tinapay, malambot, mabango, at tila perpektong-perpekto. Hindi ko maiwasang maalala ang mga turisang nawala, ang mga kapitbahay naming namatay, at ang sako ng isda na pumipiglas. Hanggang ngayon, tuwing kakagat ako ng tinapay mula sa panaderyang iyon, palagi kong iniisip, baka hindi hari na ang sangkap na bumubuo sa kanila. Ramil. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.